Blessed be the name of God. Blessed be the name of God. Tayo po na lang po sa prayer request before we will proceed. At mayroon po prayer request dito. May mga karamdaman. Si Sister Franz, may lagnat na dugo at may high blood. Sister Franz Adunis, ay ganun rin si Binji Jared, mayroon ubo at kalagnat. Ito laganap ngayon, ubo at kalagnat at sa kasipon. Si Binji Jared, si Jeremy Torino, ganun rin si Jared San Mateo, Jared Mateo, may lagnat rin. Yan po ang ating pag-pray sa Panginoon. Kung mayroon pang prayer request dyan, ihabol natin. Praise God. Salamat sa Panginoon na my wife ay nagkasakit pero pinagalit siya ng Panginoon. Nakataya siya. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. Tayo po, praise God, manalangin sa Panginoon. Bago tayo manalangin, awit tayo sa Panginoon. May magawa ang Diyos kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. Kung may magagawa ang Diyos, alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Mapagpalang Ama, Panginoon, may magagawa ka kapag kami magpaging matapat sa iyo, Panginoon Lord. Diyos na may balat, mayroon pong kailingan po ay isang elder po, Panginoon, Sister Franz Ladunis, mayroon pong lagnat, ubo, nakasipon, Panginoon, ipuin mo at iyo pong Panginoon, tunawin, lusawin ang mga lagnat, mga sipon, mga ubo, Panginoon, sa kanyang katawan, in the name of Jesus Christ. Ganoon rin kay Binji Jared, Panginoon, Ginamay, Panginoon, Torino, Panginoon, may lagnat, ubo, Panginoon, sipon rin po, Panginoon. Ganoon rin si Jared Mateo, Panginoon, may lagnat, Panginoon, Lord, hallelujah, ikaw ang Diyos na may bala. Ganoon rin, Panginoon, si Kylie, Panginoon, ang asawa po, Panginoon, ni Gender, Panginoon, Doris, Panginoon, Lord, ikaw po, Panginoon, nagbigay ng kagalingan po, Panginoon, Lord. Sa mga narito po, Panginoon, salamat po sa iyo po, Panginoon, pagdako sa kanila. Salamat po, pinagaling mo may wife po, Panginoon, the name of Jesus Christ. Salamat po, pinagaling mo yung lingkod po, Panginoon, pinagaling mo bawat isa, Panginoon, na naniwala sa iyo, sumampalataya sa iyo, Panginoon, dumudulog sa iyo araw-gabi, Panginoon. Wala nang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga bagay ay posible kung paano po pinapahayag ang iyong mga salita, Panginoon, Lord. O God, lagi-lagi po, Panginoon, araw-araw, tuwing linggo po, Panginoon. Sa mga sandaling ito po, Panginoon, abutin mo sila. O God, ikaw nagsabi, Panginoon, by your stripe and help, Panginoon, in Jesus' name. Lusawin at unawin mga sakit karamdaman ng busit o lagnat in the name of Jesus. Lusawin at unawin ang ubo lagnat in Jesus' name. By the blood of Jesus, in Jesus' name. By the blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Jesus. By your stripe and health. Sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, ay nagsigaling kami, Panginoon, Lord. Ikaw nagsabi, Panginoon, sa Isaiah 53 verse 5, Panginoon, Lord. You are wounded for our transgression. You are bruised for our iniquity. God chastisement of our peace was upon thee, by your stripe and health, in Jesus' name. You sent your words to help them, deliver them from the destruction, Panginoon. In Psalm 107 verse 20, salamat po, Panginoon, Lord. Let your Shekinah glory dwell upon this place, po, Panginoon. Everyone that worship you, Lord, in spirit and truth. Oh God, you inhabit the praise of your people. Nangangalan ka sa pagpupuri ng iyong mga anak po, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name I pray. Lahat sabihin, in Jesus' name.
Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless everyone, Lord. Hallelujah. Bless Panginoon, Lord. Hallelujah. O God, ang iyong God pa in Jesus' name. Amen. Okay, mukha po tayo mga minamahal sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanyang kagandahang loob at kabutihan sa atin po. So, ang atin pong paksa ngayon ay the biggest deception, ang pinaka malaking paglilinlang ng dyablo. So sa pasimula pa, nilinlang na ng dyablo ang sangkatauhan, kaya kailangan ay mamulat po sa katotohanan. Kailangan mamulat po tayo sa katotohanan, sapagkat kung hindi tayo mamulat sa katotohanan, manatili po tayong nanililang ni devil, ni Satanas. So ang sabi po sa mga kasulatan, the serpent said unto women, at sinabi ng ahas o dakilang serpente, ye shall not surely die. Hindi ka totoong mamatay. Ang sabi ni devil, ni Satanas na pumasok po sa ahas, hindi daw mamatay ang tao kapag gagalawin at kakainin ang punong kahoy sa pagkakilala na mabuti at masama. Yun po, nagsimula ang the biggest deception. Pinakamalaking paglilinlang. Yan ang dahilan dahil pinakinggan ang busis ni Satanas doon sa serpente ni babae o walang iba si iba. Ang sabi sa verse 5, for God don't know that in the day ye eat thereof, na kung nalaman natin o nalaman nyo na kung kainin nyo, then your eyes shall be open. Kung nalaman ng Diyos at nalaman ninyo at mabuksan ang inyong mga paningin, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Maging Diyos ka, maging Diyos kayo na mag-ilala ang mabuti at masama. So nagiging curious si iba, ang babae, nagiging makulit, nagiging mausisa, at nagiging gusto niya na maging Diyos siya. At hindi niya naintindihan o nawaan na siya nga ay nilalang ng Panginoon, na naging Diyos sa buong nilalang ng ating Panginoon, liban sa Diyos na may nilalang sa langit sa lupa. Dahil ang tao binigyan ng karapatan ng Panginoon na mamahala sa lahat na nilalang. Hayop, isda, lahat sa hipapawid. At sabi ng Panginoon, have dominion over all the creation. Lahat na nilalang ng Panginoon, binigyan ng pamalaan at kapangyarihan ang unang tao, walang iba si Adan at si Eva. Ngunit, dahil sa malaking paglilinlang ng dyablo sa kanila, pinakinggan ang dyablo. At sabi ng Panginoon na kapag kakainin mo at nahipo mo at kakainin, mamatay ka. Totoo. At sabi ng dyablo sa kanya, hindi ka mamatay. At sabi niya, naglagay lang siya ng salita, ye shall not surely die. Hindi ka totoong mamatay. Tandaan natin, si Satanas ay gagamit rin ng Word of God at siya ay magdagdag ng salita ng Panginoon. Kaya ang ating pinaniniwalaan ay ang salita ng Diyos na huwag nating dagdagan at huwag nating bawawasan. Sabi po sa Revelation chapter 22 verse 18 and 19. Kaya ang salita ng Panginoon ang ating pundasyon para hindi po tayo madaya, para hindi po tayo malinlang. Kailangan natin panghawakan ng salita ng Diyos. Mayroon tayong kaalaman ng salita ng Diyos. Mayroon tayong banal na kasulatan. Amen ba? May Biblia ba kayo? Amen? Praise God! Sapagkat kung wala kayong Biblia, ibig sabihin, nahihinig lang kayo. Kapag nakinig kayo, hindi mo masisiyasat kung totoo ba ang ating pong tinatalakay. Yes. Hello? Kaya, itong tinatalakay natin, the biggest deception,
dahil naririto na tayo sa huling kapanahunan, ang pinakamalaking paglilinlang ni Satanas. Patuloy siya naglilinlang sa sangkatauhan. Patuloy siya na nagdidisig. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24 verse 5, many shall come in my name, I am Christ, and will deceive many. Sa Matthew chapter 24 verse 5, marami ang magsasabi, ako ang Kristo. Siya nga ang darating. Si Antikristo. At marami po ang nalilinlang. Kaya kailangan natin mapangawakan ang salita ng Panginoon. Marami pong nagpapanggap na sila si Kristo, sila ang Diyos, sila narito na si Kristo. Pero kung nandito na si Jesus Christ, ibig sabihin mapapayapa na ang mundo, wala nang kaguluhan dahil ang Panginoon lamang siya lamang makapaglutas ng kaguluhan at kasiraan sa mundo ito. So, para hindi po tayo malinlang, kailangan natin ay subaybayan ang salita ng ating Panginoon. Panghawakan ang salita ng Panginoon. Kailangan natin ay siyasatin ang salita ng Panginoon. Dahil sinabi po sa Matthew 24 verse 35, heaven and earth shall pass away, but the word of God will not pass away. Langit man at lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Panginoon sa banal na kasulatan na hindi lilipas, maganap ang salita ng ating Panginoon. Kailangan natin ito ay pag-aralan at panghawakan. Amen. Praise God. Ang salita ng Panginoon, hindi lang lahat ay literal. Mayroong spiritual, mayroong symbolical, mayroong figuratively, mayroon po kapatid, talinhaga. Kaya sasyatin mo ang salita ng Panginoon. Ang iba paniniwala nila puro lang literal. Ang iba paniniwala ng spiritual. Ang salita ng Panginoon ay kinakailangan sa hermeneutics, sa ating pong pagsayasa sa salita ng Panginoon, kinakailangan let the Bible speak by Himself. Ang salita ng Panginoon yun ang magsasalita. Kaya, ang mga salita ng Panginoon ay ibinigay po sa atin para po tayo hindi malinlang. Hello? Dahil, ang sabi nga ni David sa Psalms 119 verse 105, thy word is a lamp to my feet and a light into my path. Ang iyong mga salita po kayo ang lampara sa aking mga paa at ilaw sa aking mga daan. Kaya para hindi tayo maligaw, para hindi tayo sa kadiliman, lagi natin siyasatin ang salita ng Panginoon. Amen ba? Lagi natin pakinggan ang salita ng Panginoon. Amen. Your eyes and your ears will be open always by the word of God. Ang iyong mga mata, ang iyong mga tenga. Marami po ngayon ay nabulag, nabingi dahil sa deception sa Satanas. Hello? Nabulag, nabingi. Kaya kailangan huwag tayo magbulag sa gawa ni Satanas. Kaya kailangan huwag tayo magbingi. Kaya kailangan nalalagi pong nakarinig ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Dahil sinabi sa Revelation chapter 1 verse 3, blessed is he that readeth and hear the word of the prophecy and take those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad ang nagbabasa ng inig sa salita ng Panginoon dahil ay maganap na ang salita ng Panginoon. Darating na ang ating Panginoon. Amen ba po rin natin ang ating Panginoon? Amen! Amen? Kaya, para hindi tayo malinlang, kailangan natin pangawakan ang salita ng Panginoon. Huwag ang ating pong damdamin ang ating sarili. Sinabi sa Jeremiah 17 verse 9 and 10, the heart is deceitful above all things. Ang puso ay mangdaraya sa lahat ng mga bagay. So huwag mo pakinggan ang tibok ng puso mo. Kailangan pakinggan mo ang salita ng Panginoon dahil malilito ka sa puso mo. Hello? Ang sabi diyan, desperately wicked. So ang puso ay masama. Totoong masama. Kapag hindi natin matuwid ito, kapag hindi natin
papapasukin ang salita ng Panginoon, ang puso mo malinlang ay nagiging masama. At sino nakakalam? Who can know it? Sino nakakalam? Diyos lamang nakakalam sa puso mo, sa damdamin mo, sa buhay mo. Kailangan mo ilagak ang buhay mo sa ating Panginoon. Amen ba? Kailangan mo ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Dahil Diyos lamang nakakalam sa buhay mo. Huwag tayo maniniwala sa kanila na ikaw mamatay na. Ang Diyos lamang nakakalam kung paano ka mabuhay kung mamatay ka. Di ba? Kaya nagsabi, I, the Lord, search the heart. Ako lamang ang nagsisiyasat sa inyong puso. Ang Panginoon lamang ang siyang nakasiyasat sa iyong puso, sa ating puso. And I try and reign. At ako ay nagsubok at ay mananahan even to every man according to his way. Kahit man ang mga daan ng tao according to the fruit of his doing. Ayon sa gawa ng kanyang bunga ng kanyang mga ginagawa. Ano bang ginagawa natin? Aanihin natin ang mabuti kung tayo gumagawa ng mabuti. Kung tayo gumagawa ng masama, ay tayo mapapariwara. Ngayon, ang puso natin, malilin lang yan. Kaya ingatan natin. Marami pong inatake sa puso. Dahil pinakinggan niya ang tibok ng puso niya, hindi niya pinakinggan ang salita ng Panginoon. Kaya malilin lang ka sa buhay mo. Ano ang sabi sa Proverbs chapter 4 verse 22-23? Idaragdag lang natin. Ang sabi diyan, for they are like unto those that find them. Sila ay maging buhay na naghanap sa akin. Kapag hinahanap mo ang Panginoon, mabubuhay ka. Hindi ka mamamatay. Kung paano Satanas ay pinatay na ang tao noong kinain ako. Puro kawin mabuti at masama. Kaya ang tao ay may kamatayan na. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 12, for one man's sin did passes to all men, for all have sinned. Sa isang tao nagkasala, dumating ang naranasan ang kamatayan ng sangkatauhan. Kaya sabi ng Panginoon, ang sulat ng Proverbs chapter 4 verse 22, for they are like unto those that find them. Magkaroon tayo ng buhay kapag hinahanap mo, kung gusto mabuhay ka, kailangan mo hanapin mo palagi ang Panginoon. Kailangan mo siya sa atin ang buhay mo sa Panginoon. Ano sabi dyan? And help to all their flesh. Pansinin natin ang salita ng Panginoon. Proverbs chapter 4 verse 22. And help for all their flesh. Kalusugan ang ating katawan. Kung gusto mo maging malusog ang iyong katawan, siyasatin mo ang salita ng Panginoon. Sundin mo ang salita ng Panginoon para hindi ka malinlang. Sundin mo ang salita ng Panginoon. Siyasatin mo ang salita ng Panginoon at matagpuan mo ang kalusugan at ang buhay na sa Panginoon. Amen ba? Purin natin ang ating Panginoon. Kaya nga sa verse 23, Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence. Ingatan mo. Ingatan natin ang ating puso na mainam. With all diligence, mainam na siya sa atin at ingatan ang ating puso. For out of it are the issues of life. Na kung saan diyan ang dinadaluyan po ng buhay. Kaya, huwag mo sabihin na mahirap ka. Ang puso mo, kapag malusog ang puso mo, mayaman ka. Dahil ang puso natin, milyon ang alagayan. Amen. Ang buhay mo, higit pa sa buong mundo. At sabi nga sa Mark chapter 8 verse 36, what profit a man if you gain the whole world and lost your own soul? And what shall exchange of your souls? Ano kapakinabangan kung maangkin mo, matamo mo ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, mawala ang iyong kaluluwa? Anong ipapalit mo? Wala po. Amen. Kaya, kailangan natin po, ingatan natin ang ating puso. Sabihin mo, ingatan mo ang iyong puso. Ingatan mo ang puso mo. Alam niyo po,
ingatan ang puso natin? Kapag sinasalita mo. Kasi ang puso mo nasisira sa iyong mga salita. Amen. Kaya nga sabi sa Proverbs 18 verse 21, death and life is in the power of your tongue. Para mabuhay ang puso mo, ingatan mo ang iyong mga sinasalita. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! We need to declare life. Idagay mo ang buhay mo para magkaroon ka ng magandang buhay, malusog na buhay. Sabihin mo, amen ba? Para hindi ka malinlang, huwag kang magsasabi na ikaw ay may sakit na, sakitin na, mamatay ka na, sabi na doktor, mamatay ka na. Wala ka ng pag-asa. Ano ba eh? Diyos ba siya? Ano ba? Kapag gusto pa ng Panginoon, mabuhay ka. Kalapagaling ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Marami kasi natin ang malusog. Makasama, malaki katawan. Bukas mo ka, pangay ka. Di ba? Kaya kung nais natin na maging malusog tayo, mabuhay po tayo, ingatan natin ang ating puso. Paano natin ingatan natin po? Sa ating mga sinasalita. Sabihin mo, ingatan mo ngayong salita. Sabihin mo siya, ingatan mo yung salita. Baka dyan makakasira sa buhay mo. Amen. Wala pa natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! So yan ang deception sa mundong ito. Deception. Kaya, nadi-deceive siya. Sabi niya, oh, ang aking partner parang pangit na, papalitan ko. Ay. Kasi sinabi yung pinapalitan. Papalitan ko talaga, dahil sinabi mo yan eh. Agoy. Agoy. Mapriso ka. Dahil sinabi mo yan eh. Sabi ni Satanas, oh nga, pangit na na. Ay. Palitan mo. Sol. Kaya pinakikinggan mo yan eh. Sa sinabi mo yan, o doon ka ganyan ni Satanas yan. Oo. Oh. That's right. Kaya kailangan na ingatan mo. Kaya sabi niya, ingatan mo ang puso mo. Ingatan mo ang iyong mga sinasalita para hindi ka malinlang. Pagkakaroon ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! So, ay isang balita, ngayon, ang sabi niya, ito, pumunta tayo sa balita. Ang sabi nga noong September 26, 2025, ito po sinabi ni Sir Keir Starmer na magkaroon ng mandatory digital ID mandatory doon po sa lugar nila sa UK. Alam niyo po, ang mandatory ito, kaganapan ng salita ng Panginoon, magkayayari talaga yan. Hello? Ay, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari. Eh, ibig sabihin, maging sinungaling ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang mundong ito ay pasamaan na pasama. Amen. Pasamaan na pasama. Kaya huwag tayong dadaloy sa agos ng kasamaan. Kaya kailangan lilis tayo sa kasamaan. Patungo tayo sa daan ng kabutihan. Amen ba? Hallelujah! Ay sinasabi nila, kinakailangan dadaan tayo sa lumang daan. Ay lumang daan natin, pagkataon natin, ay masama tayo eh. Kailangan natin Bagong daan. hindi bagong daan, tamang daan. Ay palakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ay palakpan natin ang ating Panginoon. Kasi mga bago kayo, bago ganun pa rin eh. Ang tama talaga ang daan. Ay palakpan natin ang ating Panginoon. Sino ang daan? Si Jesus Christ, He is the way, the truth, and the life. And palakpan natin ang ating Panginoon. Yan po para hindi tayo madisip, para hindi tayo malinlang. Di ba? Kaya, ano na po, ito sinasabi nga, mandatory, dahil po, ang mandatory, sabi nga sa Pilipinas, mandatory lang ID dito, national ID, doon sa kanila mandatory. Ito po ay unti-unti na mandatory dahil kapag sabi na mawala ng ID, ang ID mawala, gagawin na nila, ang ID ilagay na sa katawan mo. Ay! Sabi naman ng iba, hindi ko po yan. Spiritual yan. Alam niyo po, spiritual man ang literal, mangyayari talaga yan. Kaya unti-unti, ginagawa ng spiritual dahil nililangin ang tao. Kaya kapag hindi ka
makinig ng salita ng Panginoon, malinlang ka. Kaya na, para hindi tayo malinlang, pakinggan mo ang salita ng ating Panginoon. Amen ba? Ang interpretation sa salita ng Panginoon, let the Bible speak alone. Ano sinabi mo sa verse 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21? 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Knowing this, that the prophecy of the scripture is no private interpretation. Malalaman mo, alalamin mo na walang pribado pagpapaliwanag ayon po sa hula sa salita ng Panginoon. Walang pribado. For the prophecy did not by the old time by the will of man, but the holy men of God speak and move by the Holy Ghost. Sila ay napakilos sa Espiritu ng Panginoon kapag ang Espiritu Santo ng Panginoon ay gabay sa iyo. Gagabayan ka na ngayon sa tamang daan, sa tamang kahulugan sa salita ng Panginoon, hindi sa iyong interpretasyon. Ano ba? Amen. Hallelujah. Ano? Sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, o kung hindi mo naabot, inulit ko. Kasi kinakailangan malalaman natin. Palakpakan din ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, ito po, nangyayari ba ang salita ng Panginoon na yung mandatory? Na ang salita ng Panginoon, rich, bad, or free, or mayaman, mahirap, malaya man, they are forced to receive the mark. So, yan po ang salita ng Panginoon na panglilinlang. Kaya ang panglilinlang, lalaganap na marami na ang tumanggap ng hindi lang ID na mawawala. ID, nawawala lang yan. Kaya ang ID, yung mga driverless ID, national ID, web ID, i-design na lang yan ni Antichrist. There will be a what ID na yan ay ilagay na sa. Kaya na nangyayari na sa ibang mga bansa ay nangyayari na. Kaya nga, paaral natin, nasabi is a dangerous. Yan ang ID, yan ay 666. Sinabi po, the spiritual danger, kaya nga ang the biggest deception eh. The spiritual danger, where is your true identity? Saan ba ang pagkakinalan mo, totoong pagkakinalan mo? The idol of the state or corporation by submitting to a digital ID. At ang mga iniidolo ng Estado, ang mga corporation, at magpapasakop sila sa digital ID. Ang Estado, ang gobyerno, at ang corporation, papasok sila sa digital ID. Yan ang nangyayari na. Na gusto ni Satanas na matutuluyan talaga ang taong mamatay. Pero ang Panginoon, nirestore niya para tayo mabubuhay talaga. Hindi ba? Hindi na lang tayo makamatay. Mabubuhay tayo. Kasi sabi niya, we are placing our ultimate trust in the system of man, but rather than the power of God. Ito pong ID ngayon na pinapairal sa buong mundo, na tila baga natitiwala na ang tao sa sistema ng gobyerno at ng estado ng korporasyon kaysa kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayo magtiwala sa tao, huwag tayo magtiwala sa korporasyon, huwag tayo magtiwala sa gobyerno ng kabulukan ng gobyerno. Kaya kayo magtiwala kayo sa katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos na ang gobyerno baguhin ng Panginoon, ang korporasyon baguhin ng Panginoon, ang business baguhin ng Panginoon, na nakasalalay sa Panginoon ang lahat ng mga bagay sa iyo. Word of God, we can be nothing. Inupurin natin ang ating Panginoon. So yan po ang biggest deception ngayon. Kaya nga sabi, the digital in Babylon, yung ang digital Babylon, ang sabi dyan, ngayon mayroon ang modern Babylon. Digital. Ito po ang mga pagtatak o sa Babylon. It is the system that promised freedom, but instead freedom, it is a trap and a cycle of consumption, addiction, control, leading us away from our true spiritual. So, yun ang modern Babylon. Ano Babylon? Ang Babylon ng unang kapanahonan, nagtayo po si Nimrod. Ang sabi ng Panginoon,
kumalat kayo, apunuin ang buong bansa. Ang sabi ng ni Nimrod, magtayo ng isang turi na parang isang gobyerno tayo ay magtayo. Kaya, they have a one government and one language. Dahil hindi nila sinunod ang Panginoon, ay binulabog ang kanilang language sa kanilang mga salita. Then, noon ka pa ng isang lingwahe lang. Doon nagsimula ang Revelation, ang Genesis chapter 11. Isang lingwahe. Dahil hindi nila sinunod ang Panginoon, binulabog sila ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ay kinaguluhin natin ang kanilang lingwahe para hindi matupad ang kanilang mga gusto. Para umalat sila. Doon nagsimula na maraming lingwahe. Kalooban ng Panginoon, marami palang lingwahe. Para laganap ang pupunuin dapat nag-ao, ang kabutihan, hindi kasamaan. Kasi yung tao rin, gusto niya abutin niya ang langit. Hindi mo maabot ang langit kung wala ang Diyos. Para ikaw Diyos mo. Kaya doon simula ang Torre ni Babel. Ang ibig sabihin ng Torre ni Babel is confusion. Pagkalito. Kaya kapag hindi mo pakinggan ang salita ng Panginoon, you will be confused. Malilito ka. Para hindi ka malito, sundin mo ang salita ng Panginoon. Basahin mo ang salita namin. Unawain mo. Mahingi ka ng gabay ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. You must interpret the Bible in the whole context. Not only a text. Ibig sabihin, marami tinahilig ng text. Tinakay ng the whole context. Ibig sabihin, ang buong kasaysayan para maunawaan mo ang salita ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, the mark, this is not about the specific symbol. Ang marka, hindi ko ay simbolo lamang. Ang marka, hindi lamang ay simbolo, but is about a part of assisting, of control that opposes the true freedom found in Christ. So, sabi nila ay simbolo lang, hindi totoo marka yan. Kung paniniwala nila simbolo ay hindi totoo yan, ngunit hindi lamang spiritual, kundi maging literal yan. Di ba? Sabi na spiritual yan. Hindi lamang mag-spiritual. Saan kayo nag-spiritual? Ang sistema na gawa sa Antichrist, ginawa spiritual na unti-unti na tao pinikaya sa kanyang sistema na hindi pa literal, ngunit naging literal na sa mga tumanggap ng digital ID. So, ang sabi dyan, ang iyong kalayaan ay mawala na dahil sa marka ni Antichrist. Kaya nasabi dito, the ultimate freedom, the only true freedom comes through faith in Christ, not through the technological solution that promise a false paradise. False paradise. Maging paraiso na. Bakit maging paraiso na? Conveniente na, hindi na manakaw, hindi ka na maghihirap. Sa totoo lang, ang mundo ay pahirap na. Nagagulo ang mundo. Nagagulo ang mundo. Yan po ang gawa. Kaya ang marka is a trap. Ang trap, ibig sabihin silo. Kaya maraming na mga tao ay na-trap na silo, nabitag ng kaaway. Kaya kailangan huwag kayo masilo, huwag kayo nabitag, huwag kayo na-trap na kaaway. Kinakailangan mapapalaya tayo. Kapag tanggapin mo ang salita ng Panginoon, sundin mo ang salita ng Panginoon. When you know the truth, and the truth shall set you free. Sabi sa John, chapter 8, verse mga kapatid, 32. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan magbigay sa iyo ng freedom. Kalayaan po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen. So ang balita, sabi po mga kapatid, nung sinusuri ko, ang Sweden po, they are voluntarily accept the mark sa Sweden po. Sabi nila spiritual, hindi na spiritual, naging literal, tinanggap na nila voluntaryo. No? He gave the international
attention of its pioneering and voluntary adoption of the human microchip in plants. So, voluntary na nila, sinuko nila ang kanilang kalayaan doon po sa marka dahil maging convenient na. Hindi na mahirap-hirap ka na hindi ka na magdala ng kakaan na yan. I-wipe mo na lang yung kamay. Sabihin mo na yan. Ganun mo lang yan. Ay, makapasok ka magkaroon ka na tayo kailangan mo. Sabi niya convenient. Sabi, napakadali, napaka maganda. Hindi na mawala. At sabi niya, kaya nga thousands of Sweden use them for convenient. Nilagay mo bilang convenient, ibig sabihin, napakaganda, napakaayos. Napakasimple lang. No. So, such as gaining access to gym, public transport, ang contact list payment, hindi na kinakailangan na babayaran mo nandiyan na sa iyong kamay. No. Other countries and other nations are also involved in microchip technology and development. For example, the Netherlands has individual using implant for payment. In British also, sa British, the Netherlands, mga kapatid, implantable payment chip, and the United States has companies development microchip technology. May mga company, mga kumpanya na hindi na kinakailangan ID, kinakailangan i-implant na ang mark. I-implant, ibig sabihin, ilagay na sa iyong kamay. Ilagay na sa iyong noo. Ilagay, itanim, i-implant. Ibig sabihin, yan sinasabi, hindi totoo yan, hindi masama yan. Sinasabi ng Satanas na hindi masama. Pero sa nakaalam ng katotohanan, it is a dangerous to your freedom. Dahil yan ang pag-iilan ng Satanas, hindi masama yan. Ang maging convenient ka nga. Hello? Ang sabi ng iba, alam sa iba, hindi masama yan, hindi kay Satanas, ang convenient ka yan. Hello? It is the biggest deception ng darating mo. Ito pinakamalaking paglilang ni Satanas sa itong huling kapanahon. Kaya nga, kinakailangan mo unawaan natin ang katotohanan. At ang katotohanan, sabi ng kalaya, kasi Satanas sinungaling eh. Ang sinabi sa John 8 verse 44, Ye are of your father the devil, ang inyong ama ay sinungaling. And the lust of your father will do. Ang mga nasa ng iyong ama ay ginagawa. Ano siya? He was a murderer from the beginning. Kaya si Satanas, mamatay tao yan. Kapag hindi ka sumunod sa kanya, ay imamarder ka niya. Unti-unti kanyang papatayin. Di ba? Unti-unti kanya papatayin. Kasi, kapag hindi ka sumunod sa kanya, tanggalan ka ng kanyang benepisyo. Mawalan ka na ng pera mo, mawalan ka na ng trabaho, mawalan ka ng pagkain. Unti-unti hanggang susuko ka na sa kanya. Yan po ang deception na pinagagawa ni Satanas. So, abode not in the truth, si Satanas ay hindi po nanatili sa katotohanan. Because there is the truth in him. Wala ang katotohanan kay Satanas kasi kung totoo siya, hindi sa Satanas. Ang Diyos ay hindi magsinungaling kasi kung sinungaling siya, hindi na siya maging Diyos na totoo. Di ba? Kaya sinabi po ng Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that he should lie, nor son of man that he should repent. Hindi siya tao na magsinungaling o siya ay magsisisi kung sinabi na ay mangyayari po. Si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Ano sabi niya? Ama ng kasinungalingan. When he speak a lie, he speak it his own. For he is a liar and a father of it. Yes, amen. Ama ng kasinungalingan. Ang tanong, sino dyan ang hindi nagsinungaling? Taas ang kamay. Tao lang tayo.
Sino hindi na sinungaling dyan? Kaya nga, gusto ni Satanas na maging kampon ang bawat isa, magsisinungaling ka. Kaya nga may sabi nila, hindi na masama sinungaling, basta mayroong white lie naman yan. White lie. Kapag nagsinungaling ka, basta sa kabutihan mo yan, maganda yan. Sinabi ba ng Panginoon, sinungaling ka, basta sa kabutihan mo, maganda yan. Hindi po sinabi ng Panginoon. Dahil ang sinabi po ng salita namin, hindi sinabi ko ha. Sinabi ng salita ng Panginoon sa Revelation 21 verse 8. All liars shall have their part into the lake of fire. Ang lahat ng mga sinungaling ang bahagi nila saan? Sa apoy na lagat-lagat ng apoy na ikalawang kamatayan. Kaya kapag manatili ka sa kasinungalingan mo, ikaw at ako ay maging kampo ni Satanas. Kailang mapapalaya na tayo. Huwag na tayo mapalinlang. It is the biggest deception na gawa ni Satanas. Hindi magsinungaling ka. Mabuti naman yun. Hello? It is the deception. Alam niyo po, kapag if you committed lie, the devil is upon your life. Kapag nagsinungaling ka, tandaan natin yan, papasok na. It is the gate of demons na papasok sa buhay mo. At kabayuhan ka ng demonyo. At ang buhay mo maging demonyo. Demonito ka na demonita. Hello? Sabi mo, huy, gising, baka natutulog ka. Huwag na tayo magpalinlangin. Buhay natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! Naunawaan natin kung ikaw ay nagsisinungaling pa rin, may demonyo na sa utak mo, sa puso mo. Hello? Kapag nagsinungaling pa rin bibig mo, you have a devil, you have a demons. Kailangan, luluhod ka mamaya at manalangin. Lord, patawarin mo ako sa kasinungaling ako, Panginoon. Maging totoo ako sa iyo, Panginoon. Amen ba? Patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Amen? Dahil it is a deception. Pagaling na ni Satanas yun. Ano sinabi po? Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. And whom the God of this world hath blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ is in the image of God should shine upon them. Ang Diyos ng sanglibutan ay nagbulag sa kaisipan nila at hindi maniniwala sa salita ng Diyos para maligtas sila. Na sila ang larawan ng Diyos na mananiliwanag sa kanila. Paano bumulag sila? Yan nilagay ko din yung mga caption mo. Sumasakit ang ulo, nabumulag ng mata, nabibigin na. Sino ba sila ulo mo dyan? Nabubulag ka na. Parang nanangarabo ng paningin mo. Parang hindi na ako makarinig. Ano yan? Kapag hindi ka na nakarinig, binibigay ka na sa taas para hindi ka makinig na salita ng Panginoon. Itong mga aircon na yun. Sino mahilig na magawa ng aircon nilalagay sa tenga? Unti-unti, mabibingin ka na. Ang lagi mo nakababad sa cellphone, yan yung cellphone nakababad sa sabi niya, sumasakit ang ulo ko. Marami pong bata kayo na naroon sa hospital. Sumasakit ang ulo, nakikita nga ang mata. Bata pa ay nasira na ang mata dahil sa deception sa tanas. Hindi naman masama yan. Hindi naging masama kung huwag ka mapagamit sa masama. Kinakailangan magpagamit sa kasatotohanan para ng ating Panginoon. Amen ba? Hello! Oh. Sino daw walang cellphone data sa kamay? Walang cellphone. Lahat may cellphone, di ba? Kaya, tayo lahat, ako meron rin. Lang yun. Binigayan ng kapatid. Praise God sa Panginoon. Ano yun po? Kinakailangan. Alam yung mga technology na gamitin natin sa kalwalhatian ng Panginoon. Pero ang technology kapag nagpapaalipin ka, mabulag ka at mabilis. Hello? Kaya kinakailangan ay siyasatin mo ang salita natin para hindi ka malinlang.
Panginoon. Hallelujah. Ilagay ko na. Sino ang Biblia? Asa kamay? Ang Biblia, sabi niya, hindi ko na sa cellphone ang Biblia ko. Yan po ang deception sa Satanas. Sabi mo, yan pala ang deception ni Satanas. Hindi Biblia, kundi cellphone. Bakit? Marami ka makita eh. Sa halip na mabasa ka ng Biblia, pagbukas mo, uy, may magagandang dito. Kahit mababasa ka ng Biblia, doon ka na, namamagnet ka na, na-hypnotize ka na sa iyong nakikita dyan, hanggang wala ka na gana magbasa ng Biblia. Totoo hindi? Totoo. Yan po ang deception ni Satanas! Kaya kailangan magdala kayo ng Biblia para wala kang makita kundi sa salita ng Panginoon. Amen. Correct ka ng Panginoon. Amen. Bakalakalan natin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa totoo lang. Sabi mo sa totoo lang. Yes. Nangyayari talaga yan. Na mawala ka na magbasa ng Biblia kundi doon na sa cellphone hanggang salit naman. Magbasa ka ng Word of God, doon mo. Nag-ubrosin na nakikita. Uy, nakagagay ganyo yung mga mata. Hindi ba? Tama. Yan ang deception. Yan ang deception ni Satanas. Kaya kayo magpadaya ka sa Satanas. Satanas, huwag mo akong dadayain. Kaya kailangan ko ang salita ng Panginoon. Amen ba pala Panginoon ng Panginoon? Amen ba? Ngayon sinabi po ng isang vlogger na ang bagong technology ngayon, yung bagong nilabas na cellphone. Maglagay ka ng application ng Bible, pero pag bukas ng application, hindi pa lang application ng unti-unti. Idalhin ka doon sa pagiging kahit mo sa sa lahat ng mga nakikita mo doon. Maraming pictures dyan. Nakikita mo yung pictures yung pagsaya sa ito, pagsaliksik mo. At wala ka ng gana. Dahil yan ang technology na maglilin ng sa mahiwalay. Kaya marami po na wala nang gana makikinig na salita ng Panginoon magsisimba. Dahil na doon na lang sa deception sa Satanas. Matulala. Marami na nawalang gana magsamba kasi doon na lang sila sa technology ng Satanas. It is the deception of Satan. Kaya huwag tayo mapalinlang kay Satanas. Sabihin natin, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Huwag pa ako mapaalipin kay Satanas. Maging alipin mo ako, Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! Yan po ang pangusap ng Panginoon. Kaya marami po ang naglililang at nawalang gana na manalangin, na magsamba. Hindi ba sinabi niya sa Matthew chapter 24, verse 11, because of iniquity abound the love of many shall wax cold. Verse 11 and 12 and 13, but they that endure into the end, the same shall be saved. Mapagpatuloy hanggang sa wakasan siya niligtas. Kaya kailangan magpatuloy tayo sa Panginoon. Huwag tayo magpatangay sa kasamaan. Huwag tayo maglalamig. Wala nang kaya manalangin. Sa totoo lang. Mabuti ang sermon. Mamaya-maya hinahawakan. Pero ang Biblia, wala. Kasi obsolete na daw yun. Ibig sabihin luma na yan. May bago na ngayon. Salik ng saning Biblia, hindi pala. Sa akala mo, may Biblia naman dito sa cellphone, hindi pala. Doon pala, nanonood pala kung ano pinapanood. Sa totoo lang, sabi mo sa totoo lang, maging totoo kayo sa Panginoon, palakalan din natin Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! Kaya nilagay dyan, please off your phone during church service. Kasi may Biblia, hindi ko i-off yan. So, totoo may Biblia, mamaya may sumisingit yan. Hindi pala Biblia sila, hindi pala ang Bible sila. Ano kung sila nilagay-lagay dyan? Yan ang deception sa Satanas. Kaya sabi niya, huwag tayo magpadaya kay Satanas. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Ano yan? Hallelujah! Pwede raw mag-bautism ngayon. Oo, pwede. Basta maglagay tayo ng praise God. Ng tubig. Praise God. Hallelujah. May pabautismo dyan para mapatawad ng kasalanan. Maglagay ng tubig. Praise God. Praise God. Anak, palagay ng tubig ng baptiste para magos dyan. Para mamaya dito mabautismo tayo. Amen ba? Palapanin ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang
ating goal because of soul. Hallelujah. Amen and amen. Praise God. Linisin niya ang baptism niya para lagyan ito sa Diyos mga. Hallelujah. Okay. Kaya nga ang sabi po sa Revelation 12 verse 9, the great dragon was cast out, the old serpent. Ang dakilang dragon na itinaboy ng Panginoon mula sa langit, yan ang magandang ahas o serpente na tinatawag na devil. Hello? Devil. Sino po ang sumasamba sa dragon? Yung sumasamba sa dragon. Eh, tingnan mo mga Chinese kapag mag-celebrate sila ng ano? ng New Year, pinapasayaw niya ng dragon. Woo! Parang mayayabanin ako ni dragon. Salit na, iwagay-wagay ang salita ng Panginoon sa Bible Jesus Christ, si dragon. Kaya natutuwa mo si dragon, ay naglililang sa buong sangkatauhan. Kaya huwag tayo magpalinlang sa dragon. Huwag magpalinlang sa ahas. Kinakailangan tanggapin natin ang salita ng Panginoon. Amen ba? At sabi niya, Satan which deceived the whole world. Maliwanag ang sinabi ng salita ng Panginoon, si Satanas ay nilinlang ang buong daigdig. Oh, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. So, ibig sabihin, may mga alipuris si Diablo, hindi lang siya. Ilang alipuris si Diablo? Kasi 1/3 ng angel ay nilin lang niya. Ay, nagre-reveal din tayo, pag kinakailangan ay ito, masunod ang ating gusto, hindi yan ng Diyos. Hindi na, bilagsak sila ng Panginoon. Kaya yung mga nagre-reveal din, sa Diablo yan. Hindi kalooban ng Panginoon na mag-reveal din tayo. Ang kalooban ng Panginoon susunod tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Puri lang ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Amen! Kaya mga nag-reveal din, it is not the will of God, it is the will of the devil. Kasi sa pasimula si Satanas ay nag-reveal din sa Diyos. Dahil siya ay assistant ng Diyos. Siya ay binigyan ng karapatan ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamalaki, sabi sa Isaiah chapter 14 verse 12, ang 13 and 14, ang sabi niya, I want to be a most high. Gusto niya maging mataas siya. Ay, luluyan kayo ng tulong sa doon po sa Disciple of the Lord at magiging pinakamataas. Lalampasan niya pa ang kanyang Panginoon. Yan ang Satanas. Kaya, para hindi tayo malinlang ni Satanas, kailangan tayo magpakumaba. Diba? Magpakumaba tayo sa Panginoon. Para hindi na malinlang, manatili tayo magpakumaba. Diba? Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang mga mapangmayabang, it is the deception of the devil. Pero ang magpakumaba, yan ang may ng Panginoon. Kasi Jesus Christ yan ang pakubaba, hinubad niya kanyang pagka-Diyos na kakawang tao para matubos tayo. Kaya nga kung tayo mayroong kayamanan, kung tayo may posisyon, marunong ka naman, manatili ka pa rin magpakubaba. Amen ba? Upang iangat ng Panginoon, ang nagpakubaba, iangat ng Panginoon, ang nagabataas, ibabagsak ng Panginoon. Amen. Puri na ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya kailangan magpakubaba kayo mataas ka ng Panginoon. Dahil sa Proverbs chapter 16 verse 18, Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction and a Holy Spirit before fall. Ang mayabang ay kasiraan sa kanyang buhay. Ang katigasan ng ulo ay kanyang kabagsakan. Kaya nga, hangad po ng Panginoon na maunawaan natin. Kaya nga, ang sabi po sa Revelation chapter 13 verse 16, 17, and 18, it is a mandatory. Kaya nga, yan ang magaganap talaga sa mundo. Because all small and great, rich and poor, pray and bow to receive a mark in the right hand and their forehead. May sabi nila, hindi na totoo yan na literal. May bakit ngayon nagiging
Literal na ngayon. Yan ang mga hindi naniniwala sa salita ng Panginoon. Kaya nga, ang implementation ng microchip, bakit nilagay sa kamay, sa kanan at sa noo? Dahil kaganapan na salita ng Panginoon, sa kanang kamay at noo. Amen ba? Dahil ang kanang kamay may sa power. Dahil nag-activate daw ang chip sa pamagitan ng power. Sabi, kanang kamay. Kaya nga tumutukoy sa Christ is sitting in the right hand of God, tumutukoy yan sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga ito ang kanang kamay kapangyarihan. Kaya nga itatak, ilagay ang chip dyan sa kanang kamay para ma-active. Hindi, kapag yan may satanas yan, puputulin yung kamay sa kalagay mo. Mapuputol mo pa yan. Ilagay sa kamay, ilagay sa noo, putulin mo. Diba? At kukontrolin ng satanas. Kapag mayroong kanang marka ni satanas, ay kontrolado na ang isip mo. Kaya nga sabi dito, that no man buy or sell, see the mark and of the name of the beast and the number of his name, and his wisdom let him that hath the understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 600. 366. Yan ay 666. 666. 666. Na ibig sabihin, 6 is the number of men. 7 is the number of God. Diba? Dahil ang tao nilalang sa pang-alam na tao. Kaya, ang naniniwala kay Satanas, may 666 kami. Ang naniniwala sa Diyos, manatili ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Manatili ang Espiritu ng Panginoon. Huwag kang maniniwala kay Christ. Manatili ka sa Espiritu ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, para hindi tayo mamarkahan ni Satanas. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At tumanggap ng marka ni Antichrist, ang sabi po sa Revelation 14 verse 9 and 10. And the third angel followed him, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angel and in the presence of the Lamb. Ibig sabihin, kapag natanggap mo na ang tatak ni Antichrist, wala ka ng pag-asa ng ligtas. Ang ID pwede mo may tapon yan. Mga ID ngayon, pwede mo tapon. Pero kapag ang ID mo na ilagay na sa iyong katawan, hindi na may tapon yan. At na-activate na at kontrolado ka na ni Antichrist, kontrolado ka na ng computer. Mahak na ang iyong system at wala ka ng kalayaan, yung freedom. Ang iyong freedom hindi na dahil you are submissive to Antichrist. Kailangan tayo magpapasakot sa Panginoon. Huwag tayo magpasakot kay Antichristo. Huwag tayo magpapatatak. Kailangan natin ang tatak ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen ba? Ito ay babala ka lagi dahil naririto na tayo sa fulfillment, sa prophecy. Noong una, ang tagal parang hindi naman mangyayari yan. Ba't unti-unti nagaganap na? Diba? O unti-unti nagaganap na. Ang roadmap nila, sabi nila, ang implementation ng mandatory. Gusto nila i-mandatory ito, mga kapatid. Yan, magsimula na ang Sweden, may voluntary na sila. Ayun ang mandatory ng ID system. Ay, may mawala ng ID. Ang kapalit yan, ilagay na sa iyong katawan ang ID. Kaya ang mandatory na yun, kaya magkaroon po ng collapse ng government para po ipapairal na ang system ng mandatory. Mag-collapse ang government, ang gobyerno ng bawat lugar, ng bawat mga syudad mag-collapse. Gobyerno ng bawat bansa. Gusto ni Satanas na i-collapse, ibig sa ibagsak para siya na ang masusunod. Ibig sabihin po, kung ano mang mangyari, sa hirap at sa ginawa, manatili tayo sa Panginoon. Iligtas kayo ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi ba?
Huwag tayo manangan po sa technology. Huwag tayo manangan po sa pera mo. Huwag tayo manangan sa company. Huwag tayo manangan po mga kayamanan mo. Manangan po tayo sa salita ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon. Hallelujah! They that call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sabi ng Panginoon. Hallelujah! Call unto me and I will answer thee. And surely great and mighty things thou knowest not. Manatili pa tayo tumawag sa Panginoon. Manatili tayo manalangin sa ating Panginoon. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Amen. Amen ba? Kaya tandaan natin ang deception. Ang sabi ba? Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 and 14 and 15, for of such are false apostles, deceitful workers, at maraming mga gulaang apostoles na maglilinlang, transforming themselves into the apostles of Christ. Mag-anyo sila ng mga sugo ni Kristo. Sabi dito, no marvel, huwag tayo magtataka, for Satan himself is transformed into an angel of light. Si Satanas, mag-anyo siya ng liwanag. Ano ibig sabihin mag-anyo ng liwanag? Gagawa siya kunwari ng mabuti sa iyo. Gagawa siya kunwari siya makatulong sa iyo. Di ba? Yan mga sistema na yun, makatulong sa iyo. Bibigyan ka niya ng effort, bibigyan ka niya ng trabaho, bibigyan ka niya ng negosyo, bibigyan ka niya ng kayamanan, bibigyan ka niya ng pribileo, conveniente. Pero it is a deception. It is a trap. Ibig sabihin, yan ay silo, yan ang bitag na kukontrolin ang humanity. Kaya nga, ang sabi dito, verse 15, tuloy dito, sabi dito, therefore, it is no great things. Ito hindi lang naging dakilang bagay if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Nakakahulugan, para hindi tayo malinlang ayon sa kanilang mga binuhatan pa sa Isaiah, ayon sa kanilang magawa. Dahil sinabi sa Matthew chapter 7 verse 20, by their fruits you shall be. Sa kanilang mga bunga ay makikilala nyo sila. Dahil ang sabi nga sa verse 21, Matthew chapter 7 verse 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth of my Father which is in heaven. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, makapasok na ng langit. Panginoon, di ba gumawa kami ng himala? Nang-alam kasi yung kami pangalan. Panginoon, pagalit kami sa iyong pangalan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala, kaya gumawa ng kakampalasanan. Nakakalungkot na hindi ka kilala ng Panginoon. Nangangahulugan, mga kapatid, hindi nangahulugan nagsimba ka ay sa Panginoon. Hindi nangahulugan sa Panginoon ka na kung gumawa ka ng himala. Tinitignan ng Panginoon ang iyong mga binuhatan, ang iyong mga kompleksyon yung gawa. Nga kung totoo ba talaga ka sa Panginoon, manatili ka sa Panginoon, gumawa ka ng mabuti. Hallelujah! Gumawa ka ng kabanalan sa Panginoon, gumawa ka ng magkawagong buhay. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tanungin mo, ano yung sabi, anong binuhatan mo, ano bang ginawa mo? What is your fruits? Kaya nga, the tree, makikilala mo ang puno sa kanilang bunga. Kung ang puno mo masama, masama rin ang bunga. Kinakailangan manatili ka sa puno na ang puno si Kristo. Hallelujah! Tayo pangasamahin. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen ba? Dahil sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 3 and 4, this know also that in the last day perilous time shall come. Men shall be lovers of their own souls, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breaker, false accuser, incontinent, first, despisers of those that are good, traitors, hindi high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Yan po ang mga palatandaan sa huling kapanahunan dahil sila nalinlang ni Satanas, naging maibigin sa sarili kaysa maibigin sa Diyos. Hello? Maibigin sa sarili, maibigin sa kalakwat, sa layaw kaysa Diyos.
Sino mahilig na nakatsa dyan? Sino lalayo dyan? Kaya napakasalita ng Panginoon. They are lovers of pleasure more than lovers of God. It is the deception. Eh, ito'y babala po sa atin na huwag tayong susunod sa layaw mo, kundi sa gusto ng Diyos. Amen po rin natin ang Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong mapamusong, huwag tayong mapag-alipusta, huwag tayong maging mayabang, kundi masunurin tayo sa Panginoon. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya ang mga nadadaya, their life is, sabi nito, unholy, wala nang kabanalan. Kapag wala ka na sa kabanalan, you are deceived. If you are living iniquity, you are deceived. If you are living covetousness, you are deceived. If you are a lover of pleasure, you are deceived. Nalilin lang ka na. Kapag ikaw nag-rebel din, nag-deceive yan. Kaya mga nag-arali, they are deceived. Ang mga hindi nasiyaan ay nag-deceive. Yun na mag-alipusta, yung mga mapamusong, nalilin lang sila. Na mga matigas ang kalooban, matigas ang puso, pinatigas ni Satanas ang kanyang puso. Ano sabi dyan? Sa 2 Timothy, chapter 4, verse 4 to 5. They shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. Hindi na sila makinig sa katotohanan, kundi makinig na sila sa haka-haka lang. Ibig sabihin, sinabi nito, sinabi niya, sinabi ni sister, ano ang sinabi kasabihan? Ang tao na naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya marami nasiraan ng bait kasi naniniwala sa sabi-sabi. Kinakailangan sabihin mo sa salita ng Diyos, sinabi ng Biblia, hindi sinabi ni Pastor, kundi sinabi ng Biblia. Kaya ngayon mayroon tayong talata, hindi pupurihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Talata at kabanata ng salita ng Panginoon para maging mabait tayo. Kaya nga sabi, dahil sinabi rito, but watch thou in all things, bantayan mo ang lahat ng mga bagay, endure affliction. Magpapatuloy tayo sa anumang mga damdamin na nasaktan ka man, magpatuloy ka pa rin. Do the work of evangelist. Make full proof of thy ministry. Ano bang ministry mo? Tumutulong ka, patuloy. Kung evangelisto ka, mag-evangelisto ka. Kung ikaw support ka sa Panginoon. Hallelujah! Kung mayroon na tayong mga kahirapan, pagpatuloy tayo. Dahil naman patuloy yung gasaw kasi ligtas ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen? Ang 2 Timothy, 2 Thessalonians 2 verse 9 and 10 and 11, ito po ang deception. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and sign lying in wonders. Si Satanas ay magpakita ng mga kapangyarihan, mga tanda at kasinungalingan na mga kababalaghan. Kababalaghan. Anong kababalaghan mo? Kapag ang tao nagtatago, may kababalaghan yan. Kapag hindi ka na napapakita, may kababalaghan yan. Amen. Yes, that's right. Hello? Dahil takot na siya dahil hindi malagtan ang kanyang kasama. At sabi dito sa verse 10, with all deceivableness, lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng mga pangdaraya, gagawin ni Satanas para gumawa ka ng kasamaan. And then the perish para sila sa kapahamakan. Because they received not the love of the truth that they might be saved. Dahil hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan, kundi para sila maligtas, ano nangyari? Minahal nila ang kasinungalingan, ang mga paglilinlang ni Satanas. Sa verse 11, and for this cause, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. Kapag ikaw sumusunod sa kasinungalingan, ikaw sa kampun ng kasinungalingan, kampun ka na ni Diablo, kampun ka ni Satanas.
Hello? Ang sabihin mo, hoy gising! Huwag ka kumalingan. Sundin ko ang salita ng Panginoon, hindi ang kasinungalingan, kung hindi ang kalokohanan. Amen. Hallelujah! Amen? Ang panguli, ang sabi dito, ang panguli natin kapsyon ko. 2 Corinthians chapter 4 verse 11. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Para hindi tayo malamangan ni Satanas, huwag tayo magkaroon ng pagkamangmang. Huwag tayo maging mangmang. Magkaroon tayo ng malay. Mamulat natin sa katotohanan. Huwag tayo malinlang ni Satanas. Yan po rin natin ang kain. Ipinapahayag na ang salita ng Diyos ang gawa ni Satanas para hindi ka malinlang. Sundin mo ang mga babala ng Biblia sa mga kasulatan. Yan po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Na hindi ka lamang tagapakinig, kundi tagasunod. Nasa diyan, hindi ka lamang na tagapakinig, kundi tagasunod. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tagasunod. Kinakailangan tagasunod tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Kinakailangan tagasunod po tayo. Dahil kapag tayo susunod sa salita ng Panginoon, hindi tayo malinlang po rin natin ang Panginoon. Tayo tumayo po. Hallelujah. Tayo po, hallelujah. Manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray to the Lord. Sabihin natin sa akin, Lord, forgive me of my sin that always uttering, compromising, unsaying, na totoo ngunit gumagawa pa rin ka ng kasalanan. Nanatili ka pa ng kasinungalingan. Pagsisihan mo yung kasinungalingan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasinungalingan. Ang nagpatuloy sa kasinungalingan, ikaw ay may demonyo sa iyong utak at puso. Kailangan mo ang pagsisisi ng iyong kasalanan. Sabi sa Acts chapter 3 verse 19, repent ye and be converted and wash away thy sin. Hallelujah. And the repressing in the presence of the Lord. Kailangan magsisi tayo yung kasalanan at be converted. Hallelujah. And the repressing of the Lord will come. In the presence of the Lord, ang kasariwaan sa presensya ng ating Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, hallelujah, na lumapit po tayo sa Panginoon. Lord, hallelujah, forgive my sin. Forgive, hallelujah, the things that I have done upon your sight, Panginoon. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. The altar is open. Praise God to come to the altar and pray to the Lord and ask the Lord, Lord, forgive me. Lord, patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Lord, patawarin mo ako, Panginoon, sa aking kasinungalingan, sa aking kasamaan, sa aking kayabangan po, Panginoon. Maghari ka sa puso ko. Maghari ka, hallelujah, sa puso ko po, Panginoon, Lord, hallelujah. Huwag mo, Panginoon, hayaan na malinlang ako ni Satanas. Magbagong buhay na ako po, Panginoon. Maghari na yung Espiritu Santo po, Panginoon. Kailangan na niya ang Holy Spirit, iyan ang tatak ng kaligtasan. Grave not the Spirit of God, whereby we are sealed in the day of redemption. Huwag mong pighatiin ang Espiritu ng ating Panginoon sapagkat iyan ang tatak ng ating kaligtasan. Dakilang Diyos. Hallelujah. Narito po, Panginoon, isang yung people, Panginoon. Bless, Panginoon, Lord. Puspusin mo yung Espiritu Santo in Jesus' name. Puspusin mo ng yung Espiritu Santo ang bawat isa po, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill with the Holy Ghost. Patawarin mo sila. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord, sa aming mga kasalanan po, Panginoon. In Jesus' name, let us pray to the Lord.
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pray po, Panginoong Lord. Mayang people nito, gamitin mo sa iyong kalulatian po, Panginoong Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord to God, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen and amen and amen and amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Filled with the Holy Ghost. Hallelujah, filled with the Holy Ghost in Jesus' name. Lord, hallelujah. Hallelujah, si Brother Richard, Panginoon, Lord, ang mithiin niya kanyang puso. Ikaw at manais niya makaabroad pa yung kaluban mo po, Panginoon. Grant her his request in Jesus' name. Lord, hallelujah. Si Brother Amanti, Panginoon, mapunta sa Saipan, mga hadlang, panalisin mo, Panginoon, Jesus' name. Puspusin mo, Panginoon, sa Espiritu Santo upang magamit. Hallelujah. Mangalay masalta doon po sa Saipan in Jesus' name. Ganun po, Panginoon, kapatid, Panginoon, Lord, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, in the name of Jesus.